Unahin na natin itong panukalang once a week online classes bilang paraan nga para makatipid sa pamasahe. Hindi lang yung mga teachers, maging yung mga estudyante natin. Anong reaksyon ng inyong grupo dito? Kami po sa Student Council Alliance of the Philippines, DJ Chacha, Manong Ted, ay naninindigan po na dapat talaga tignan muna at i-assess ng Department of Education, ng Commission on Higher Education, at of course ng mga higher education institutions, yung regarding this policy na gusto nilang i-implement. Alam naman po natin yung naging itsura ng online classes ng pandemic. At kitang-kita naman po natin na hindi lahat ng mga estudyante ay meron po silang mga gadgets or kahit internet nga lang po, basic service na internet, wala po silang access. So, makikita po natin na pwede magkaroon ng mas malalim na digital divide at mas mapalalim pa ang digital divide na meron na po tayo ngayon. Kaya naninindigan kami sa Student Council Alliance of the Philippines na dapat po talagang i-assess muna ng DepEd, ng CHED at ng mga higher education institutions, kahit nga po yung mga technical vocational institutions, yung pag-online class. Makikita naman po natin na hindi kami against sa online classes at sa mga alternative modes of learning na tinatawag natin. Pero kailangan po talagang maging makastudyante po at gumawa ng mga konsultasyon at manindigan po ang mga institusyon ng edukasyon na makita na dapat lahat ng mga estudyante ay may option at may access dito. Oo, even before naman, tama ka, even nung pandemic, nakita na natin yung digital divide na yan at para nga sa grupo ninyo, tignan maigi kasi baka naman mamaya yung nangyari noon, nung pandemya, ngayon ulit yan ang mangyari. So kung kayo hindi naman totally nag-o-object, pero sabi nyo nga dapat pag-aralan munang maigi yung proposal na ito para makatulong sa sabihin na natin gastos ng mga estudyante, umaaray na rin ngayon sa mga pamasahe, even yung mga teachers natin. Anong proposal ninyo? Anong balanced solution for this? Nako, DJ Cha, tama po kayo, no? Again, naninindigan kami na mga alternative modes of learning ay nandyan na po yan. Dapat nga ang Pilipinas ay mas maging handa. Ang mga paaralan natin ay mas maging handa sa mga ganitong sitwasyon. Kung saan, hindi dapat po nai-interrupt o nai-istorbo o nagagambala ang ang alternative modes of learning natin, no? Kailangan po talagang ipakita natin na kaya natin mag-adapt. So ang solusyon po namin dito na hinahain sa gobyerno, lalo na po sa Department of Education, Commission on Higher Education, i-assess po natin sa mga division levels ng DepEd, dapat makita po ng mga division levels na to sa probinsya, sa city, sa municipal, na makita po nila kung sino ang mga estudyanteng walang access sa internet, walang access sa mga gadgets, at dapat mag-intervene both ang local government at ang national government at masolusyonan na mabigyan sila ng access sa mga ganitong gadgets. Kung hindi man po mabigyan ng 1:1, baka pwede pong magawan din ng paraan na modular, kung ano man po ang alternative mode of learning na pwedeng mabigay sa mga estudyante na hindi po maapektuhan yung pagkatuto. Sa Commission on Higher Education naman po at sa mga higher education institutions, DJ Cha at Manong Ted, ganun din po, no? Itong mga colleges and universities natin dapat handa rin at may sapat na pondo. Emergency funds din po, kung tutuusin, dapat meron sila na mabigyan po nila ng access yung mga estudyanteng at kahit yung mga kaguruan na hindi po kaya at hindi afford yung mga internet services. At baka kahit online class po, baka may espasyo sila kung saan yung mga willing na pumunta sa mga school pa rin o kaya sa mga lab facilities nila na may access sa internet ay makapasok po. Kami rin po ay nananawagan din sa mga barangay at sa mga sangguniang kabataan. Kasi sa mga SKs po, DJ Chacha at sa Manong Ted po, yung mga SK may mga libraries na ginagawa or learning centers, baka pwede rin to maging espasyo para sa mga nasa barangay at sa mga komunidad at makapag-online class or alternative mode of learning yung mga estudyante. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.